Raylene Babaw. Magandang araw po. Ako nga pala si Crisnigel Floralde ng LFCA 411A061 na may kursong Bachelor of Science in Criminology. Sa video na ito, sasabihin ko kung ano nga ba yung mga natutunan ko sa asignaturang masining na pagpapahayag simula sa unang kabanata hanggang sa huling kabanata ng ating aralin. Pero bago iyon, nais ko po munang ipabatid sa inyo ang aking pasasalamat bilang isa sa mga naging estudyante ninyo sa loob ng ilang buwan. Hayaan niyo po akong mag-alay ng isang tula para sa inyo. O Guro naming minamahal, sa iyo aming pasasalamat nais ipahayag. Sa bawat araw at oras na aming kasama, aming natutunan mga bagong aral. Sa iyong mga kamay, ang aming mga isip ay hinubo. Binuksan mo ang mga pinto ng kaalaman. Sa tuwing nagtatanong, iyo kaming sinagot. Sa iyong talino at pagsisikap, walang katulad. Sa iyong pagsisikap na kami gabayan, sa landas ng karunungan at kahusayan. Lagi kang handang magbigay ng kaalaman kahit sa mga pagsubok hindi ka nagpapatinag. Sa iyong pagmamahal na walang hanggan, di lang sa pag-aaral pati sa aming buhay. Ikaw ang aming tagapayo, gabay at kaibigan. Sa bawat hirap at ligaya, ikaw ang kasama. Sa bawat salita mong aming natatanggap, nagiging mas matalino, matatag at mapagmahal. Ang iyong pagtuturoy hindi lang basta-basta, ito'y panghabang buhay na alaala. Sa aming puso, ikaw ay bukod-tag. Guro naming minamahal, di ka malilimutan. Ang aming pasasalamat ay walang katapusan. Ito'y aming ipinapaabot sa iyong dakilang pagkatao higit sa lahat ng panahon. At ngayon, ano nga ba yung mga natutunan ko sa buong first trimester ng asignaturang ito? Marami po. Dahil sa inyong kahusayan, sa pagpapaliwanag ng ating mga aralin, at dahil sa inyong malambing na boses habang nagtuturo ay nakuha ninyong aking atensyon at mas ginaganahan akong makinig sa ating klase. Mula sa kabanata 1, natutunan ko at mas naintindihan kung ano nga ba ang retorika, layunin at mga kahalagahan nito, at mas lalo ko pa itong naintindihan pagkatapos ng ating klase sa kabanata 1. Sa pangalawang kabanata naman, ay muli nating tinalakay ang retorika at hindi lamang ngayon, kundi ang kaugnayan din nito sa gramatika. Natalakay din natin ang tatlong mahalagang bagay na sinasaklaw ng wika. Nagkaroon ng pagbabalik-tanaw sa kabanatang ito kung saan naisama sa ating talakayan ang 10 bahagi ng pananalita na pinag-aaralan na simula pa man nung nasa elementarya pa lamang kami. Ang sumunod na kabanata ng ating aralin ay patungkol naman sa mga tayutay. Marami akong natutunan sa talakayang ito. Maraming salamat sa inyong mahusay na pagpapaliwanag. Napag-alaman ko na hindi lamang iilan ang uri ng mga tayutay, kundi napakarami nito. Sa pagkakaalala ko, nasa 7 or 8 ang tayutay na palaging isinasama sa talakayan noong nasa high school pa lamang ako. Ngunit sa kabanatang ito, 2 po ang tayutay na ating napag-aralan. Muli ring naipaalala sa kagaya kong mag-aaral kung ano nga ba ang salawikain at sawikain. May bagong paksa rin akong natutunan, ang euphemistikong pahayag. Nakakatuwang makasagap ng bagong mga kaalaman. Gaya ng naunang mga talakayan sa kabanata 3, nagkaroon din ng pagbabalik-tanaw sa kabanata 4. Dahil ang paksa ay patungkol sa idioma. Hindi na bago para sa akin ang buksang ito sapagkat noong nasa lower grades pa lamang ay napag-aaralan na ito. Sa kabanata 5 naman, patungkol sa batayang uri ng discourse. Dito marami akong natutunan at may salita akong na-encounter na bago para sa akin. Ito yung mga uri ng maling pangangatwiran gaya ng argumentum ad hominem, argumentum ad baculum, argumentum ad misericordiam, ignoratio elenche, at 6 na iba pa. Naging mas lalong busy na ang buhay estudyante ko dahil nagsimula na yung internship namin. Hindi ko nabigyan ng sapat na oras ang bawat aralin,
Gayunpaman, may mga natutunan pa rin ako sa mga sumunod pang mga kabanata ng talakayan, kabilang ang pagsasaling wika, ang pagsusulat ng komposisyon at mga nakapaloob sa kabanata 7 hanggang sa huling kabanata ng asignaturang ito. At iyon ay hindi lamang sa aking kagustuhang matuto, kundi dahil sa inyong mga guro, sa inyong kasanayan at kahusayan sa pagtuturo. Kaya naman, maraming salamat, Ma'am Jaylene Balbao.